got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Guys, yun. Bali ngayong araw na po, nandito tayo ngayon siyempre sa Chris Court ng Tosing sa Barangay Uno. Bali gagawa tayo ng isang freezer na moldura. Yan. No? Yan, siyempre, bago tayo magsimula, yan, shoutout kay Ma'am Janet. Yan, shoutout sa inyo. Yan, welcome to my vlog. Simula na tayo. Brian B. Ticket Park. Okay, bali ito. Kung titingnan natin, ni-repair na po siya. Yan. Ito daw po ay galing sa manggagawa. Ayan, titingnan natin. Ayan, hininang na. Tingnan natin kung ano saksak ko. Wala. Pero nagana po siya. Yan, kung titingnan natin is yan. Nag-ooperate naman po yung kanyang power. Yan, naka number 7 po yung kanyang thermostat. Okay naman so far. Kaso nga lang, hindi po nalamig. Yan. Pag ganito po ang nagiging problema, possible na pwedeng may leak, butas o either na barado. Yan. Mga isang buwan na po itong hindi doon nagagamit. Hindi man lang nainit yung kanyang condenser, ibig sabihin hindi po nagtatrabaho yung freon o either na wala talagang freon. Okay. Bali yan guys, ang gagawin ko dito is puputulin ko siya para malaman natin kung may freon ba. Ibig sabihin pag may freon, barado. Pero kung wala siyang freon, possible na may butas po ito. Yan, ang butang po niya is yan, at 600 na po yung kanyang yung freon niya. Para malaman natin kung sa leak lang ba o either na ano. Okay, wala talagang lumabas. Ibig sabihin pag ganito ang nangyayari is talagang totally magre-reprocess tayo. Malaman natin kung saan may leak, kung sa condenser ba o sa evaporator niya, no? Yan, naputol na po natin dito yung kanyang sa access valve dito sa kanyang charging line. Wala talagang lumalabas. Tapos dito sa kanyang filter, wala rin. Ibig sabihin may butas po yan. O ay doon po sa loob sa evaporator o dito po sa kanyang condenser. Ayan. Iisa-isain natin, puputulin natin siyempre. Hanapin natin ngayon. Dito ako magsisimula, tatanggalin ko dito na ako magkakat. Sana condenser lang po yung problema natin, huwag po sa evaporator. Kasi kung sa evaporator po ito, yan, magkaano tayo nun, mag-recoil na tayo. Kasi yung pag once na binutas na natin yung pinaka-cover niya, pangit ng tingnan. Hanapin natin isa-isa.
Yan, so far okay naman po yung kanyang motor compressor, malakas po yung kanyang pressure. Okay. Yan. Bali, pinutol ko na po itong capillary tube niya. Ngayon, ang gagawin ko, dito ako maglalagay ng access valve o charging line. Tapos tatakpan ko po ito. Then maglalagay rin po ako dito ng access valve para magli-leak test tayo. Yan. Bali dito sa kanyang sanction, maglalagay rin tayo ng access valve. Sa ano nyo, sa pinagbilan nyo, tinawag nyo. Hindi po. Paano po? Ginagawa ko namin sa Almorado. Ano nangyari po? Hindi na daw po magagawa. Ginagawa nila doon. Binaklas po ba nila? Ito po kasi pinutol ko na siya. Pinakita ko kay ma'am na gumagana yung kanyang motor compressor. Ang sabi daw po is hindi na daw po ito magagawa. Yan, totally okay po yung motor. Ngayon, ang problema natin, nung tinanggal ko dito sa charging line, access valve, totally walang lumalabas ng freon, pati dito. Yan. Malakas naman so far yung kanyang pressure. Yan. Ngayon, ang magagawin natin is magli-leak test tayo. Pinutol ko na si capillary. Then tatakpan ko to. Dito ako maglalagay ng charging line. Okay? Ito. Tapos, yun. Magaan tayo dito. Tingnan natin ngayon yung kung saan ang leak sa evaporator ba o sa condenser. Bali ito, lalagay tayo ng pressure ngayon dito. Tingnan natin kung kanyang sanction. Yan, tinakpak ko yung kanyang capillary. Tingnan natin yung gauge natin. Nakikita ngayon kung may problema yung ating evaporator o may leak. Yan. Totally yan. Kung titingnan natin umakit yung aking gauge. Hanggang 150 lang tayo. Pag ito pong gauge ko is bumaba, yan, kung titingnan natin 150 na. Pag bumaba po yan, ibig sabihin, ang leak po natin nasa evaporator. Pero kung sakaling wala pa rin, possible nandito po yung ating problema sa condenser. Sa condenser, yun, swerte pa. So far, kung titingnan natin, kanina pa po yan, nasa almost 20 minutes.
Yan pa rin po yung kanyang gauge. Nasa 150 pa rin, hindi nagbabago. Ngayon, ang gagawin natin para malaman natin na tumali po ba siya rito sa sanction evaporator. Dito, puputulin ko siya rito, syempre. Masisimulan ko siya rito. Sumisingaw po siya. Unti-unti pong bumababa. Ibig sabihin, wala po siyang butas dito sa kanyang evaporator. Pa natin. Okay. Kung titingnan natin dito, yan, nabula siya. Yan. Okay, huli na natin yung problema niya dito sa pinaghinangan, hindi gano'n nahinang niya. No? Yan, okay siya. Ngayon, wala tayong nakikitang problema rito sa condenser and then sa evaporator, kundi dito lang po siya. Okay, guys? Kung titingnan natin, ano nakikita niyo, ma'am? Ayun, ano nakikita niyo? Yan, ayun, bumubula, di ba, ma'am? Aba. Anong problema, ma'am? Pag gano'n, ibig sabihin may leak. Hindi niya lang gano'n nahinang. Ayun, Ay, yun. Kaya unti-unting nawawala yung preyon. Unti-unting hindi nalamig. Ngayon, siguro, hindi nila napansin, madilim o either na akala nila satisfied na sila pag nagbilang na sila, okay na. Ayun kita nyo? Di ba? Opo. Baliin lang Naka-gauge po. po tayo. Ngayon, ito yung ating evaporator. Papunta roon sa loob na para lumalamig. Ito yan. Ngayon, kung titingnan natin, may pressure pa yan. Nilagyan ko siya ng pressure para malaman ko kung siya ay babagsak sa gauge ko. Ibig sabihin, pag bumagsak, possible na may butas. Pero wala. Ngayon, ito naman tayo sa condenser. Yan. Diyan siya lumalabas. Ibig sabihin, yan lang ang problema natin. Ay, okay. No. Kasi kung yan ang magkakaproblema po tayo dito sa condenser, madali eh. Maglalagay lang tayo dito sa mura lang naman yun. Walang problema. Yan. Okay. Nakita na natin yung naging problema niya doon sa may kanyang condenser. Yan, bali, yan, sinabi natin kay ma'am na yun po yung problema. Bali, saan niyo po ito pinagawa, ma'am? Dito rin po sa Kalamba. Okay. Yan po si Ma'am Janet. Tinawagan tayo kahapon kaso hindi tayo pwede at ginabi tayo. Okay? Bali yan guys, okay na, nahuli na natin yung naging problema. Nag-test tayo, leak test tayo. Yan, nandito tayo sa evaporator. Yan, okay naman to. Tapos ito yung kanyang capillary. Bali ang gagawin natin is magpapalit na tayo ng filter. Then ito, hinangin natin to. Lalagyan natin to syempre ng flux para kumapit talaga. Kikiskisin natin ang kikiskisin niya para kumapit siya. Parang yung katulad nung ginawa natin nung isang araw, talagang nag-leak. Dito pa rin ang nagiging problema lagi. No? Sa tutuusin dapat hindi na nila to tinanggal para hindi na sila nagka-problema. Siguro kaya nila tinanggal, nag-leak test sila, naghanap sila ng problema at wala silang nakita, ikinabit nila, nilagay nila ulit, nagkarga, nawawala. Yun ang naging problema niyan. So, ito yung ating nagkakabit na isang filter, yan, with flare nut. Tapos ito yung access valve, yung charging line, may nakakabit natin sa charging line. Okay, palito. Ito lang yung ating kakabit. Tapos nanginang na natin yung kanyang leak kanina doon. Okay. Bali, kakabit tayo nila.
Naba ko yung makina niya kanina. Ito. Naglagay ako ng copper tube. Yan. Bali, pinupo ko sa kanyang condenser na bakal. Ngayon, nakasaksak po yan. Ayan, tingnan natin kung meron pa. Wala na. May butas yan. Para talaga hindi talaga hindi yan. Okay na siya. Bali yan guys. Ito yung kanyang rated current, 0.71 amperes. Yan. Bali, totally nasa ano lang tayo. Yan. Nasa 0.26. Totally, hindi ko pa naman totally na tinatalian. Ayan. Tayo ulit. Kasi pag targa tayo ng targa, tapos biglang butas, sayang lang. Yan, kung bakit may ganito, hindi ko na tinanggal. Dito na ako naglagay, tinesting ko ng ubra. Ubra natin yan. Kung nahihirapan kayo magkabit dito, possible na pwedeng ganyan. Lagay nyo ang lock dun. Dito nyo na siya kung ano yun. Para hindi na dumiretso ron. Kasi may filter pa yan dito, at least diretso na yan dito. Okay, successful. Ayun yan, talagang kahit anong gawin natin, hindi pa natin siya pinakarga. Nagli-leak pa lang tayo rito. Dito na siya sumisirit dito. Yan. Copper tube na po yung kinilagay ko. Then papunta ron, ganyan kahaba. Yun, dun ko na siya dinugtong para kahit pa paano is maganda, may pasok kung maganda yung copper tube at saka yung tubo ng condenser. Thank you. Siyempre ako yung nagpapasalamat kay Ma'am Janet dito sa tiga crisscross ng Barangay Uno ng crossing. Yan, bali nagtitinda po sila ng mga baboy. Kailangan po nila nito. Isang ponduran na freezer inverter po yung ating ginawa. Ito po galing na po to sa shop dito po sa crossing mahigit sa linggo. Keso hindi na daw magagawa. Yun, nakumpirma natin. Nag-leak test tayo. Pinag-iwalay natin ang evaporator and then tsaka yung condenser. So okay na siya. Bali yun. Nag-leak test tayo. Nakita natin, nakumpirma natin na meron siyang problema sa pinaka-compressor niya doon sa condenser niya. Yun, may leak siya ron. Okay na siya. Bali yan, siyempre sa ating mga tiga-panayam at walang sawang nanonood ng YouTube channel natin. Thank you very much po sa inyong lahat dito sa lahat po ng tiga-Kalamba. At siyempre kay Ma'am Janet, thank you po, shoutout po sa kanya. At yun, nakagawa po tayo muli na isang freezer, na isang chest type na kondura, freezer na inverter. Okay, sa lahat po ng bago lang po sa YouTube channel natin. Siyempre, wag po natin kakaligtaan, siyempre mag-subscribe ng Brian B. Tech Electronic. Thank you po, hanggang dito lang. I got so motherfucking design all